Tahimik ang gabi, ang bawat sulok ng tahanan ay tila nahuhulog sa panalangin. Sa gitna ng lamig at katahimikan, nagtipon ang pamilya, isang ama, si tatay, at ang kanyang mga anak na sina Lucia, Andres, Maria, at ang bunso, si Gabriel. Habang binabalot ng liwanag ng kandila ang kanilang mga mukha, may bigat sa hangin na hindi madaling ipaliwanag. Mga anak, basag ni tatay ang katahimikan, magandang gabi sa inyong lahat. Huwag sana kayong mabibigla sa sasabihin ko. Hiling ko, makinig kayo ng buong puso. Hindi ko ito sinasabi dahil gusto kong masaktan kayo, kundi dahil mahal ko kayo. Nagkatinginan ang magkakapatid, kita sa mga mata ni Lucia ang pagkabahala, habang si Andres ay nakakunot ang noo, wari may agam-agam. Si Maria ay nakayuko, parang may iniisip na malalim. Si Gabriel naman ay nag-aabang lang, tinitingnan ang kanyang ama na may inosenteng pagtataka. Nagpatuloy si tatay, malumanay ang tinig ngunit puno ng bigat. Nais kong pag-usapan natin ang tungkol sa ating pananampalataya. Lalo na kung paano tayo humaharap sa Diyos, lalo na sa banal na misa. Pa, bakit po ba biglang seryoso? Tanong ni Andres, pilit na binabali ang tensyon. May problema po ba? Ngumiti si tatay, ngunit may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ito basta problema, anak. Ito ay tungkol sa ating kaluluwa at sa paraan ng paggalang natin sa Diyos. Umupo silang lahat ng mas maayos. Dama ng bawat isa na may mabigat na usapan ang magaganap. Nakaramdam ng kaba si Maria, habang si Lucia ay lumapit pa sa ama at mahinang nagtanong, Tatay, may nagawa po ba kaming mali? Umiling si tatay. Hindi ito tungkol sa pagkakamali, kundi sa mga bagay na hindi natin napapansin. Mga anak, minsan, ang pinakamasakit ay ang hindi natin nalalaman na baka pala nasasaktan na natin ang Diyos, kahit hindi natin sinasadya. Nabigla si Gabriel, nasasaktan po natin si Jesus, pa. Humawak si tatay sa balikat ng bunso. Hindi mo man namamalayan, anak, may mga kilos tayo, lalo na sa loob ng simbahan, na hindi nararapat. Tahimik. Parang pinupulot ng bawat isa ang mga salitang iyon, unti-unting iniintindi. Sa labas, maririnig ang mahinang pagaspas ng hangin. Sa loob ng bahay, ramdam ang pagbigat ng usapan. Mga anak, minsan, napapansin ko na parang nagiging ordinaryo na lang ang pagdalo natin sa misa, malumanay ngunit mariin ang salita ni tatay. Para bang isa na lang itong obligasyon. Ngunit hindi ito ordinaryong gawain. Ang misa, mga anak, ay ang pinakasagrado nating pagtitipon. Diyan mismo naroroon ang Diyos. Muling nagtanong si Andres, Tay, papaano po ba natin dapat tratuhin ang misa? Hindi po ba sapat na pumunta tayo, kahit anong suot? Saglit na natahimik si tatay, parang nag-ipon ng lakas para magsalita. Andres, Lucia, Maria, Gabriel. Ang gusto kong maunawaan ninyo, ang paraan ng pagharap natin sa Diyos, maging sa damit, sa kilos, sa isip, ay nagpapakita kung sino siya sa ating puso. Napakunot no si Lucia. Pero, tay, madalas ko pong naririnig, ang mahalaga ay ang puso, hindi ang suot. Totoo po ba yon? Ngumiti si tatay. May katotohanan yon, anak. Ngunit ang ating panlabas ay refleksyon ng ating panloob. Kung tunay na mahalaga si Kristo sa atin, lalapit tayo sa Kanya na may buong galang, hindi ba? Tumingin si Maria kay tatay, mahina ang tinig, Tay, natatandaan ko nung bata pa po kami, sinusuotan ni nanay ng magagandang damit kapag linggo. Ngayon, parang lahat nagmamadali na lang eh. Tumango si tatay, halatang lumalalim ang alaala. Anak. Noon, bago magmisa, naghahanda tayo, hindi lang ng sarili kundi ng buong pamilya. Hindi ito dahil uso o mahal ang damit, kundi dahil gusto nating ipakita ang paggalang. Sa panahon ngayon, parang nawala na ang ganitong pag-ugali. Napabuntong hininga si Andres, pero pa, hindi po ba panahon na ng pagbabago? Sabi nga ng iba, wala na po sa damit ang kabanalan. Tumawa ng mahina si tatay, sabay iling. Anak, hindi uso ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap niya, puso na may paggalang. At minsan, nasasalamin ito sa mga bagay na simpleng-simple, tulad ng ating pananamit. Biglang sumabat si Gabriel, Tay, paano kung wala po kaming mamahaling damit? Lumapit si tatay, niyakap ang bunso. Hindi kailanman sukatan ang halaga ng damit. Ang mahalaga, malinis, maayos, at hindi nakakadistract sa iba. Higit sa lahat, dapat nagpapakita ito ng respeto sa harap ng Diyos. Nagkatinginan muli ang magkakapatid. Dahan-dahang bumigat ang usapan, ngunit mararamdaman mo rin ang lalim ng pagmamahal ni tatay sa kanila.
Alam nyo, mga anak, patuloy ni tatay, may mga pagkakataon, pati ako nagugulat sa nangyayari sa simbahan ngayon. May mga taong parabang hindi alintana kung nasaan sila. May nakaupo sa gilid, nagsi-cellphone, may nakasuot ng tila papunta lang sa palengke o beach. Ang altar, na dapat sentro ng ating pananampalataya, minsan ay nagiging backdrop ng mga selfie. Natahimik ang lahat. Parang may biglang bumalot na kaba, sabay-sabay silang napaisip. Ano po ang dapat gawin, tatay? Tanong ni Lucia. Tumingin si tatay sa kanilang lahat. Gusto kong malaman niyong hindi ko ito sinasabi dahil gusto ko kayong pagalitan. Sinasabi ko ito dahil responsibilidad kong ipaalala sa inyo kung ano ang mahalaga. Alam kong minsan, masakit pakinggan, pero mas masakit makita na dahan-dahang naliligaw ang mga minamahal kong anak. Nagtagal pa ang pag-uusap. May mga tanong, may mga sagot. May sandaling nagbibiruan upang alisin ang bigat, pero ramdam pa rin ang diwa ng panawagan. Sa dulo ng gabi, naramdaman ng bawat isa ang bigat ng mensahe. Hindi lamang ito payo, ito ay isang panawagan ng isang ama para sa pagbabago, para sa pagbalik sa tunay na paggalang at pagmamahal sa Diyos. Unti-unting sumilip ang liwanag ng umaga, ngunit sa puso ng bawat anak, natanim ang isang tanong na hindi nila basta-basta maisasantabi. Ano nga ba ang tunay na paggalang kay Kristo sa banal na misa? Habang humuhupa ang katahimikan, narinig ni tatay ang bulong ni Gabriel, "Pa, pwede po ba akong magsuot ng polo sa linggo?" Pagsapit ng linggo, maaga pa lang ay gising na ang buong pamilya. Nakaugalian na nila na magtipon-tipon bago maghanda para sa misa. Ngunit ngayong araw ay may kakaibang sigla at kabog ang dibdib ng bawat isa, tila ba may inaasahan na magaganap na bago. Habang nag-aalmusal ng mainit na tsokolate at pandesal, muli silang nagtipon sa mesa. Si tatay, nakatingin sa malayo, ay parang nilulukob ng malalim na pagninilay. Tahimik silang lahat hanggang sa si Lucia ang unang bumasag ng katahimikan. "Tay, kaninang gabi hindi po ako agad nakatulog. Parang ang dami ko pong naisip. Totoo po bang ang damit ay nakakaapekto sa pananampalataya?" Napangiti si tatay sa pag-amin ng anak. "Alam mo, Lucia, hindi lang damit ang pinag-uusapan natin dito. Ito ay tungkol sa kung paano natin tinitingnan ang sagrado, kung paano natin pinapahalagahan ang presensya ng Diyos sa ating buhay." Nagsimulang magtanong si Andres, "Tay, ano po ba talaga ang pinagkaiba ng banal sa pangkaraniwan? Hindi po ba lahat ng bagay ay pare-pareho lang sa Diyos?" Saglit na natahimik si tatay, kinuha ang tasa ng kape at tumingin sa kanila. "Mga anak, ang banal ay hindi pangkaraniwan. Ang banal ay bagay, tao, o pagkakataon na inilaan o inialay para sa Diyos. Iba ito sa pangkaraniwan na ginagamit lang natin sa araw-araw." Nabaling ang atensyon ni Maria. "Tay, paano po ba natin malalaman kung ang isang bagay ay banal?" "Ang banal, anak," sagot ni tatay, "ay hindi mo lang basta nakikita, nararamdaman mo. Halimbawa, ang altar. Sa bahay, may mesa tayo na pinagsasaluhan ng pagkain, pero ang altar sa simbahan ay mesa ng Diyos. Diyan inihahandog ang mismong katawan at dugo ni Kristo. Hindi natin ito pwedeng tratuhin na parang ordinaryong mesa lamang." Biglang sumabat si Gabriel, "Tay, dati po ba, iba talaga ang turing ng mga tao sa simbahan at misa?" Tumango si tatay. "Anak, noong bata pa ako, bago pa lang maglinggo, naghahanda na kami. Pinipili ng nanay ko ang pinakamalinis kong polo, nililinis ang sapatos namin. Tinuturuan kaming lumuhod bago pumasok sa simbahan, hindi maingay, walang kwentuhan sa loob, at higit sa lahat, may takot kami sa presensya ng Diyos." Pumikit sandali si tatay, parang bumabalik sa nakaraan. "Naaalala ko pa, anak, may isang matandang babae sa aming baryo. Kahit mahirap lang siya, walang paltos ang pagdalo niya sa misa. Lagi siyang nakaputing bestida, may belo pa sa ulo. Hindi iyon dahil gusto niyang magyabang. Sabi niya, ito lang ang paraan ko ng paggalang kay Kristo. Kung hindi ko kaya magbigay ng ginto, ibibigay ko ang respeto ko." Tahimik ang mesa. Ramdam ang bigat ng mga kwento. Si Maria ay napatingin kay tatay, na para bang ngayon lang niya naririnig ang ganitong lalim ng usapan. Si Andres, bagaman palaban, ay tila nagmumuni-muni. Si Gabriel, nagbubuo ng larawan sa isip. Ngunit hindi doon natapos ang kwento ni tatay. Nung sumunod na taon, nagbago ang panahon. Naging uso ang kaswal na pananamit, pati na sa simbahan. May isang batang lalaki, malapit sa amin, na dati magalang, ngunit nang makita niyang walang pumupuna sa ibang nakashorts at tsinelas, ginaya na rin niya. Unti-unti, pati ang mga magulang ay sumabay.
At hindi nagtagal, parang naging ordinaryo na lang ang misa, parang dumaan lang sa palengke. Nagtaas ng kamay si Andres. Pero, Tay, hindi po ba mahalaga ay hindi tayo nagpapanggap? Hindi ba't mas masama kung kunwari lang ang pagiging banal? Tumango si tatay. Tama ka, anak. Hindi tayo hinihingi ng Diyos na magpanggap. Pero ang tunay na kababaang loob ay ang paggalang kahit walang nakakakita. Hindi ito para magyabang, kundi para ipakita na mahalaga sa atin ang Diyos. Ang totoo, anak, dugtong ni tatay, sa bawat kilos natin, may epekto ito. Kapag ang isang tao ay walang pakialam sa kasuotan niya sa simbahan, para na rin niyang sinasabi sa iba, walang espesyal dito. Pero kapag lahat ay nag-aayos, tumatahimik, nagbubukas ng puso, nahahawa ang iba. Napapasama ka sa diwa ng sagrado. Nakaramdam si Lucia ng kunting pagkailang. Tay, minsan po kasi, nahihiya rin akong mag-ayos ng todo. Baka po sabihin ng iba na arte lang ako o nagpapakitang tao. Ngumiti si tatay. Anak, may mga taong magsasabi ng kung ano-ano. Pero sa huli, ang tanong, sino ba ang gusto mong paligayahin? Ang tao o ang Diyos? Hindi natin makokontrol ang opinyon ng tao. Pero may pagpipilian tayo kung paano natin igagalang ang Diyos. Nagpatuloy ang usapan at nagsimulang magbigay si tatay ng mga halimbawa. May isang pari akong kilala noon. Bago simulan ang misa, laging sinisiguro niya na tahimik ang lahat. Sinisita niya ang maingay, pinapaalalahanan ang mga bata. Isang araw, may pumasok na nakasuot ng maikling shorts at sando. Lumapit siya, hindi para pagalitan, kundi para ipaliwanag, anak, ang Diyos ay narito. Naway igalang natin siya hindi lang sa salita, kundi pati sa kilos. Napaisip si Maria, Tay, hindi po ba minsan ang mga ganong paalala ay parang mahigpit na masyado? Napabuntong hininga si tatay. Minsan ganun nga, anak. Pero kailangan kasi may magpaalala. Kung hindi, baka tuluyan na nating malimutan kung ano ang mahalaga. May pumasok na tanong si Gabriel, Tay, bakit po ba hindi na lang hayaan ang bawat isa na suotin ang gusto nila? Hindi ba't personal na desisyon po yon? Napangiti si tatay, sabay haplos sa ulo ng bunso. Tama ka, Gabriel. Desisyon na yon. Pero isipin mo ito, kung ang hari ng lahat ay inanyayahan kang kumain sa kanyang palasyo, magpapakita ka ba na parang galing ka lang sa palengke? O magpapakita ka ng galang? Natahimik ang lahat. Sa isip ng bawat isa, nagsimulang gumuhit ang tanong na yon. Anong nga ba ang tunay na respeto sa harap ng Diyos? Lumalim pa ang usapan. Alam ninyo, mga anak, patuloy ni tatay, ang banal ay hindi lang tungkol sa lugar o sa bagay, kundi sa disposisyon ng puso. Pero hindi natin pwedeng ipaghiwalay ang panlabas sa panloob. Kung ang puso mo ay puno ng respeto, hindi ba't ito ay magbubunga rin sa gawa? Nagbukas si Andres ng bagong tanong, Tay, paano kung hindi natin talaga alam kung ano ang tamang gawin? Ngumiti si tatay, diyan papasok ang aral. Kaya tayo natututo, nagtatanong, at nagmamasid. Kung may alinlangan ka, itanong mo sa sarili, ito ba ay nagpaparangal sa Diyos? Ito ba ay makakatulong sa iba na magdasal at magpuri? Napaisip si Maria. Tay, naalala ko po yung isang misa na ang daming batang tumatakbo sa harap, may naglalaro pa ng cellphone. Parang hindi na po nakapokus sa Diyos ang lahat. Tumango si tatay. Iyon ang sinasabi ko, anak. Kapag nawala ang diwa ng sagrado, parang ordinaryo na lang ang lahat. Kahit ang pinakabanal na lugar ay nawawala ng saysay kung hindi natin igagalang. Nagbigay siya ng halimbawa, noon, kapag papasok sa simbahan, naglalakad ng dahan-dahan, tahimik, naglilinis ng kamay, nagpapahid ng holy water, at lumuluhod. Ngayon, parang rush hour lang. May tumatawa, may nagkukwentuhan, may nagpipicture. Tila ba hindi na natin naalala na naroon ang Diyos mismo? Pumasok si Lucia, Tay, paano po natin maibabalik ang diwa ng sagrado? Ngumiti si tatay, nagsisimula ito sa sarili. Kung tayo ay magsisimula sa tamang disposisyon, sa damit, sa kilos, sa panalangin, mahahawa ang iba. Hindi mo kailangang sumigaw o magpa-impress. Magsimula ka lang, at makikita mong dahan-dahang magbabago ang paligid. Humaba pa ang usapan ng pamilya. Sa bawat tanong ng mga anak, mas lalong naging malinaw sa kanila ang pagkakaiba ng banal at pangkaraniwan. Ang dating mga simpleng kilos, gaya ng pananamit at pag-upo sa simbahan, ay nagkaroon ng bagong kahulugan sa kanila. Habang nagbibihis na para sa misa, tahimik si Lucia sa harap ng kanyang aparador. Pinili niya ang simpleng puting blusa at mahaba-habang palda.
Si Andres naman ay nagsuot ng polo kahit medyo alanganin sa una. Si Maria nagpaalam kay tatay, "Tay, maganda po ba ito?" Ngumiti si tatay, tinapik sa balikat ang anak. Iyan ang ganda na hindi kailangan ipagsigawan. Magandang loob, magalang na labas. Bumaba ang pamilya, handa nang maglakad papunta sa simbahan. Habang naglalakad, napansin ni tatay na si Gabriel ay tahimik na nag-aayos ng sapatos at sumunod sa pila ng magkakapatid. Sa daan, may nadaanan silang grupo ng kabataan, nagsisigawan at nagtatawanan habang nagmamadaling pumasok sa simbahan. Napatingin si Andres sa ama. "Tay, paano kung iba ang ginagawa ng lahat? Hindi po ba mahirap tumayo mag-isa?" Hinawakan ni tatay ang balikat ng anak. "Mahirap nga, anak. Pero minsan, ang pagiging banal ay nangangahulugan ng pagiging kakaiba. Hindi tayo natawag para sumabay lang sa agos, kundi para magsilbing liwanag." Nakarating sila sa simbahan. Habang pumapasok, lumingon si Lucia sa kanyang ama at bumulong, "Tay, siguro po, kung lahat ay matutong gumalang, mas madarama ng lahat ang presensya ng Diyos." Tumango si tatay, mahina ang tinig ngunit puno ng pag-asa, "Anak. Sa maliit na simula, nagbabago ang mundo." At habang nagsisimula ang awit ng pagtanggap sa misa, naramdaman ng bawat isa sa pamilya na sila ay tunay na nakalapit sa sagrado, hindi lang sa damit, kundi pati sa puso. Pagkatapos ng misa, sabay-sabay na lumabas ang mag-anak, tahimik ang bawat isa, parang may mga tanong na gumugulo sa kanilang isip. Umuulan ng kaunti, kaya nagmadali silang bumalik sa bahay. Pagpasok nila, nagtipon ulit sa mesa, pinapahid ang kanilang mga basang balikat ng tuwalya, habang si tatay ay parang may gustong sabihin, ngunit naghintay muna na makabawi ang lahat. Habang nag-aalmusal ng mainit na sopas, muling nagsalita si tatay, mababa ang tinig ngunit malinaw ang layunin. "Mga anak, ngayon gusto kong talakayin natin ng mas malalim ang isang bagay na madalas nating binabaliwala, ang ating pananamit kapag tayo ay nasa harap ng Diyos." Si Andres ang unang nagsalita, medyo nahihiya ngunit tapat. "Tay, kanina po sa simbahan, napansin ko po yung ilang bata na parang galing lang sa basketball. Pawis, sando, shorts. Hindi po ba parang okay lang naman yon, lalo na kung mahirap lang o nagmamadali?" Ngumiti si tatay, hinaplos ang buhok ng anak. "Mahalaga ang puso, anak, pero hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang panlabas. Ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Ang damit ay hindi lang tela, ito ay pahayag ng ating intensyon at paggalang. Kapag tayo'y nagbibihis para sa Diyos, ipinapakita natin kung gaano siya kahalaga sa atin." Sumabat si Lucia, "Tay, pero minsan po, kapag nagdamit ako ng maayos, parang may mga tumitingin o nagko-comment. May nagsabi pa dati, arte mo naman, hindi ka naman mayaman." Napabuntong hininga si tatay. "Naiintindihan ko, Lucia. Minsan, mas madaling sumabay na lang at hindi mapansin. Pero tandaan ninyo, hindi yaman o brand ng damit ang batayan ng paggalang sa Diyos. Ang mahalaga ay malinis, maayos at desente. Hindi mahalaga kung luma, basta hindi nagiging sanhi ng tukso o kahihiyan, hindi sumisigaw ng kayabangan o pagpapakita ng katawan." Nagkatahimikan. Si Maria, na tahimik lang sa umpisa, ay nagsalita rin. "Tay, bakit po parang mas marami na ngayon ang pumapasok sa simbahan na parang hindi handa? May mga nakapambahay, may naka-miniskirt, may nagsusuot ng damit na hapit na hapit. Minsan po, parang ang hirap magdasal kapag may ganoon sa tabi mo." Tumango si tatay, kitang-kita ang lungkot sa kanyang mata. "Iyan, anak, ang epekto ng ating pananamit, hindi lang sa sarili kundi sa buong simbahan. Ang pananamit na hindi angkop ay nagiging dahilan ng tukso, eskandalo, at pagkalito. Ang misa ay banal na sandali, hindi fashion show, hindi pagtitipon ng gimmick o kaswal na lakad." Nagpatuloy siya, "Isang araw, may babaeng pumunta sa simbahan na nakasuot ng damit na masyadong maikli at hapit. Nakita ko kung paano siya tiningnan ng ilang lalaki at pati ng ibang kababaihan. Sa halip na magdasal, naging abala ang isipan ng marami, nagkaroon ng inggit, pagnanasa, paghusga. Sa halip na tumuon sa Diyos, napunta sa katawan at sa mundo ang pansin." Natigilan si Gabriel, ang bunso. "Tay, hindi po ba unfair yon? Baka po hindi niya alam o baka po iyon lang ang kaya niya isuot." Ngumiti si tatay, yumuko, at mahina ang sagot. "Hindi natin alam ang lahat ng kwento ng bawat tao. Kaya dapat laging may pag-unawa at kabaitan. Ngunit anak, kung alam mo nang may mga makakasagasa sa pananamit mo, kung pwedeng magdulot ng kasalanan sa iba, bakit mo pa ito gagawin? Kapag talagang iyon lang ang kaya mo, walang masama."
Pero kung kaya mo namang magbihis ng mas maayos at magalang, bakit hindi mo gawin para kay Kristo? Napailing si Andres, Tay, minsan kasi, yung iba gusto lang talagang mapansin o magpakita. Kahit po anong payo, parang wala nang pakialam sa simbahan. Seryosong tumingin si tatay. Anak, kapag ang simbahan ay naging lugar na ng pagpapakita, ng kompetisyon sa forma, ng tukso, nawawala ang diwa ng sagrado. Tandaan ninyo, kahit walang nagsasabi, kahit ang pari ay hindi sumita, nakikita ng Diyos ang lahat. Nagsimula siyang magkwento, noong isang taon, nag-attend ako ng misa sa ibang bayan. Dami ng tao, pero parang iba na ang klima. Sa harap mismo ng altar, may grupo ng kabataan, may nakasuot ng spaghetti strap, may naka-crop top, may lalaki namang naka-shorts na butas-butas at sinelas. Sa gitna ng pag-awit, may nagsiselfie, may tumatawa, may nagpo-post sa social media. Hindi nila namamalayan, sila ay nasa harap ng mismong presensya ni Kristo. Sa loob ng ilang minuto, naging palengke na ang simbahan. Parang ordinaryong tambayan lang. Napansin ni Maria na parang nanginginig ang luha ni tatay habang nagkukwento. Tay, nasaktan po kayo? Tumango si tatay, pilit pinipigil ang emosyon. Anak, sapagkat alam kong nasasaktan ng Diyos. Hindi lang siya basta-basta naroon. Sa misa, mismong katawan at dugo niya ang ating tinatanggap. Hindi siya larawan sa pader. Siya ay buhay, tunay na naroroon. At kung tunay nating nauunawaan iyon, paano natin magagawang pumasok sa simbahan na parang wala lang, na para bang ordinaryo ang kanyang presensya? Tahimik na napayuko ang magkakapatid. Parang napansin nila ang bawat detalye ng mga damit nila. Napatanong si Lucia, Tay, paano po kung simpleng damit lang ang meron kami? Paano po kung hindi uso, hindi bago? Ngumiti si tatay, tinapik ang kamay ng anak. Ang simpleng damit, anak, na malinis at maayos, ay higit pa sa marangyang damit na puno ng kayabangan o layuning magpahiwatig ng ganda ng katawan. Ang tunay na kababaang loob ay ang magsuot ng hindi nakakaakit ng pansin, hindi naglalantad ng laman, hindi sumisigaw ng yabang. Sapat na ang malinis at maayos. Hindi kailangang bago, hindi kailangang mamahalin. Biglang nagtanong si Gabriel, Tay, paano po kung wala talagang sapat na damit? Paano po kung marumi lang ang kaya? Lumapit si tatay, niyakap ang bunso. Kung tunay na yun lang ang kaya, ang Diyos ay nauunawaan. Ngunit kapag mayroon kang pagpipilian, pumili ka ng magalang. May mga pagkakataon, anak, na kailangan natin magsakripisyo, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos. Nagpatuloy si tatay, maraming beses na tayong tinuruan ng simbahan at ng mga santo tungkol sa kahinhinan. Si Santa Maria Goretti, kahit mahirap lang, laging may belo at mahabang damit kapag misa. Hindi para ipagyabang, kundi para ipakita ang kanyang paggalang. Minsan, may mga santo na nakasuot lang ng sako o lumang kasuotan, pero puno ng dangal at kababaang loob. Nag-isip si Andres. Tay, may mga kaklase po ako na nagsasabing wala namang paki si Lord sa damit natin. Totoo po ba yon? Tumango si tatay, ngunit napansin ang lalim ng kanyang tinig. May pakialam ang Diyos sa puso, iyon ang totoo. Pero ang puso na may galang ay hindi hiwalay sa gawa. Ang kababaang loob sa puso ay sumasalamin sa panlabas na kilos. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap kundi sa pagiging totoo sa respeto. Kung tunay mong mahal ang Diyos, magsusuot ka ng nararapat, hindi para mapansin, kundi para bigyang puri siya. Nagpatuloy pa ang kwentuhan, may mga kwento si tatay ng mga nagbago ng pananaw dahil sa tamang payo. May isa akong kaibigan, dati ay palaging nakamaiksing palda tuwing linggo. Isang araw, nilapitan siya ng isang matandang babae. Sabi nito, anak, maganda ang katawan mo, pero mas maganda kung ingatan mo ito para kay Kristo. Napaisip siya, nagbago ng pananamit. Sabi niya, noong una, nahirapan siya, nahiya. Pero kalaunan, natutunan niyang ang tunay na ganda ay hindi kailangang isigaw. Lalong naging panatag ang loob niya tuwing nagdadasal. At pati ang ibang kabataan, nahawa sa kanyang halimbawa. Nagbigay rin si tatay ng babala. Huwag ninyong gagamitin ang damit para makaakit o magpasikat. Ang simbahan ay hindi lugar ng kompetisyon sa forma. Hindi rin ito lugar para magbigay ng tukso. Maging maingat kayo sa bawat pagpili. Tanungin ang sarili, makakatulong ba ito sa akin at sa iba na magdasal? Kung hindi, baka oras na para magbago. Natigilan si Maria na payuko. Tay, minsan po, ako mismo ang naging dahilan ng inggit o tsismis dahil sa suot ko. Hindi ko po alam pero may mga nagalit sa akin.
Hinawakan ni tatay ang kamay ni Maria. Anak, walang perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga, natututo tayo. Ang pananamit ay hindi lang para sa sarili, kundi para sa buong sambayanan. Bawat isa ay may responsibilidad na magdala ng katahimikan, galang, at kabanalan sa misa. Tahimik na nagkatinginan ang magkakapatid. Ramdam nila na sa bawat kwento ni tatay, unti-unti silang namumulat. Hindi pala biro ang epekto ng pananamit. Hindi lang ito tungkol sa uso, hindi lang ito tungkol sa kung ano ang meron o wala, kundi tungkol sa pagpaparangal kay Kristo at pagbibigay dangal sa bawat isa. Bago sila maghiwa-hiwalay para sa gawain ng araw, tinawag ulit ni tatay ang lahat. Mga anak, tandaan ninyo, ang bawat pagdalo sa misa ay pagharap sa hari ng langit at lupa. Magbihis kayo hindi para mapansin ng tao, kundi para bigyang puri at galang ang Diyos na nagmamahal sa inyo. Kung paano kayo naghahanda para sa espesyal na bisita, gawin niyo iyon at higit pa para kay Kristo. Niyakap nila si tatay, isa-isa, ramdam ang bagong sigla sa puso. Nang hapong iyon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagtipon ang pamilya sa kanilang maliit na altar, nagdasal, at ipinagdasal ang lahat ng kanilang nakikita sa simbahan na sana ang bawat isa ay matutong maghanda hindi lang ng katawan, kundi ng puso. At sa dulo ng araw, bago matulog, bumulong si Lucia, Tay, salamat po sa paalala. Bukas, pipiliin ko ang damit ko na may galang kay Kristo. Ngumiti si tatay. Iyan ang anak kong tunay na may paggalang sa Diyos. Tinapik ni tatay ang balikat ni Maria. Kung tunay na yun lang ang kaya, walang masama. Pero hindi dapat gawing palusot ang kabutihan ng puso para palusutin ang mga maling gawa. Ang Diyos ay makatarungan, alam niya ang laman ng bawat puso. Ngunit, anak, hindi ba mas maganda kung alam nating nagbigay tayo ng nararapat sa Kanya, kahit hindi perpekto, basta buong loob at may galang? Muling sumabat si Gabriel, Tay, may kilala po akong laging nagsusuot ng pang-sports sa simbahan. Sabi niya, wala naman siyang ibang damit, tapos nagkakantiyawan pa sila na okay lang daw kasi di naman daw uso ang dress code kay Lord. Napangiti si tatay, nakakatawa minsan, pero malungkot din kasi sa bawat biro, minsan may katotohanang pinagtatakpan. Ang pananamit ay hindi lang dress code, ito ay tanda ng ating paggalang at pagsamba. Hindi natin ipinipilit ang kayabangan, pero hindi rin dapat gawing biro ang kabanalan. Tumingin siya sa mga anak, naalala ko, may kaibigan akong pari na laging nagbabala, ang simula ng pagkasira ng kabanalan ay sa maliliit na pagpapabaya. Konting kumpiyansa dito, konting biro doon. Hanggang sa tuluyan ng mawala ang paggalang. Nagtanong si Andres, Tay, paano kung may nanguusig o nagtutuligsa? Paano kung sabihing nagmamalinis ka o mapanghusga? Tumango si tatay, diyan ka masusubok, anak. Mahirap tumayo para sa tama, lalo na kung baliktad ang mundo. Pero ang tunay na kabanalan ay hindi nagmamalaki. Tahimik lang pero matibay. Hindi kailangang magpaliwanag sa lahat. Maging halimbawa ka. Sa huli, Diyos lang ang huhusga. Muling lumapit si Lucia, Tay, may isang beses po, may nagtanong sa akin, sino ka ba para magsabi kung ano ang tamang suotin? Hindi ka naman perpekto. Ang sakit po, kasi parang kahit anong gawin mo, may masasabi pa rin. Napangiti si tatay, totoo yan, anak. Walang perpekto. Pero hindi ibig sabihin na hindi na natin ituturo ang tama. Ang pagwawasto ay hindi pagmamataas, kundi pagmamahal. Hindi mo kailangan mamuno sa paninita, pero sa halimbawa mo, baka matauhan din ang iba. Nagkwento siya ng karanasan. May isa akong dating kasamahan na laging nagsasabi, ang mahalaga, nandito ako. Pero tuwing misa, laging abala sa cellphone, nakataas ang paa sa upuan, at kung minsan, nagkakape pa habang sumasamba. Sinasabi niyang okay lang kasi close naman kami ni Lord. Hanggang sa isang araw, tinanong siya ng anak niya, Ma, bakit parang hindi ka nagdadasal? Saka lang niya naisip na hindi pala sapat na basta nandoon ka lang, kailangan mong magpakita ng respeto, lalo na para sa mga batang tumitingin sa'yo. Umiling si Maria, Tay, minsan pala, yung akala nating walang epekto, malaki pala ang naidudulot sa iba. Tumango si tatay, tama, anak. Ang maliit na bagay, kapag pinagsama-sama, lumalaki. Ang bawat kilos, kahit simple, ay nagtuturo. Kaya huwag nating gawing katwiran ang kabutihan ng puso para hindi gampanan ang kabutihan ng gawa. Tahimik silang lahat. Ramdam ng bawat isa ang bigat ng usapan. Hanggang sa sumik si Gabriel, Tay, natatakot po ako minsan na mapahiya, o baka pagtawanan kapag naging iba ako. Niyakap ni tatay si Gabriel.
Normal yan, anak. Pero mas mahalaga na piliin mo ang tama kaysa ang tanggapin ng lahat. Sa bawat tama mong ginagawa, kahit maliit, natututo ang ibang tao. Sa dulo, hindi mga mata ng tao ang mahalaga, kundi ang tingin sa iyo ng Diyos. Nagkaroon ng katahimikan, parang may gustong magbago sa bawat puso. Nagsalita si tatay, mga anak, palaging tandaan, ang katotohanan ay hindi palaging komportable. Pero ito ang magliligtas sa atin sa katamaran at kawalang galang. Habang papalubog ang araw, napansin ni Lucia ang grupo ng kabataang nagdaraan sa kalsada, maingay, nagtatawanan, at suot ay parang pupunta lang sa beach. Napabuntong hininga siya, Tay, sana po dumami ang mga batang marunong magbigay galang sa Diyos. Ngumiti si tatay, darating ang araw, anak. Basta huwag tayong magsawa sa pagiging mabuting halimbawa. Huwag natin hayaang matalo tayo ng mga katwiran at kalahating katotohanan. Ang totoo, kahit tahimik ka lang, kahit walang nakakita, kapag ikaw ay tumayo para sa tama, nagbabago ang mundo. Nag-ikot-ikot ang usapan hanggang gabi. Bawat isa may dalang aral. Hindi na lang ito tungkol sa damit, kundi tungkol sa katapatan, pagiging totoo, at pagtayo para sa tama kahit may sumalungat. Sa gabing iyon, bago matulog, tahimik na nanalangin si Andres, Panginoon, turuan mo akong maging matatag. Huwag mo hayaan na ang totoo ay gawing dahilan ko para pabayaan ang tama. At sa katahimikan ng gabi, nagising ang pamilya sa isang bagong pag-asa na bukas, kahit maraming katwiran at kalahating katotohanan sa paligid, pipiliin nilang maging tapat, maging magalang, at maging liwanag sa gitna ng dilim. Linggo ng umaga, ramdam sa buong bahay ang masiglang paghahanda ng pamilya. Tahimik ang mga bata habang nagbibihis, bawat isa ay nagsusumikap piliin ang pinakaangkop nilang kasuotan para sa misa. Naroon pa rin ang takot na baka mapansin o mapuna ng iba, ngunit mas nangingibabaw ang pagnanais na bigyang puri si Kristo. Sa kanilang mga mukha ay may kaunting kaba, ngunit mas lumalalim na ang kanilang pagkaunawa. Pagdating nila sa simbahan, agad napansin ni Lucia ang isang pangkat ng mga kabataan sa gilid ng pinto, maingay, nagtatawanan, may naglalaro ng cellphone, at ang ilan ay tila hindi nag-aalalang nasa banal na lugar. Sa loob, may mga upuang halos walang laman, pero sa likuran ay punang mga batang nagkukwentuhan, ang ilan ay nag-aaway pa sa ingay. Habang naglalakad papasok, nilapitan sila ng isang matandang babae, nakakatuwa kayong tingnan, mga anak. Maayos kayong magbihis. Sana tularan kayo ng iba. Napangiti ang magkakapatid, sabay-sabay na bumati ng, salamat po, Lola. Maya-maya, umupo na ang pamilya sa harap. Pinagmamasdan ni tatay ang paligid, may isang binatilyo na tila galing pa sa laro, nakasapatos na putik-putik, at balingkinitan ang suot. Sa kabilang dulo, may grupo ng kababaihan na halatang nagpagandahan ng bihis, may nakapusod ng buhok na may makukulay na palamuti, may naka-miniskirt at spaghetti strap. Sa gitna ng awitan, may isang batang babae na todo selfie, nguminiwi sa kamera at nagsisigaw ng e-smile. Ang ilan sa mga matatanda, abala sa tsismisan habang palipat-lipat ng upuan. Habang pinagmamasdan ang mga ito, naalala ni tatay ang isang pangyayari ilang buwan na ang nakalilipas. Sa isang misa ng hapon, may isang babaeng kilala sa bayan dahil sa kanyang kabutihan, si Ate Meli. Mahinhin, laging maagang dumarating at kilalang mapagkawang gawa. Ngunit sa araw na yon, napansin agad ni tatay na may kakaiba sa kanya. Ang kanyang damit, bagaman malinis at maganda, ay masyadong hapit at maikli. Ang kanyang balikat ay halos nakalantad, at ang neckline ay mas mababa kaysa karaniwan. Habang siya ay lumalapit sa altar para tumanggap ng komunyon, nakita ni tatay ang mga mata ng ilang lalaki na lihim na sumusulyap, at ang ilan sa mga kababaihan ay nagbubulungan. Nang lumuhod si Ate Meli sa harap ng altar, napansin ni tatay na imbis na magdasal, may ilan sa mga mata ng tao ay nawala ang pokus, nauwi ang atensyon hindi sa banal na ostya kundi sa katawan ng babae. Ang ilan ay nag-iwas ng tingin, ang iba ay natukso, may ilan na napasimangot. Pagkatapos ng misa, may narinig siyang bulungan, napakabait niya, pero bakit parang hindi bagay ang suot niya ngayon? Hindi ba't dapat mag-ingat tayo sa simbahan? Ang iba naman, minsan, kahit ang pinakamabuti, hindi alam ang epekto ng ginagawa nila. Hindi alam ni Ate Meli ang naganap. Buong kababaang loob siyang nagdasal at umuwi. Pero si tatay, hindi nawala sa isip niya ang eksenang iyon, isang payak at banal na babae, ngunit dahil sa isang maling pagpili ng pananamit, naging sanhi ng distraction, tukso, at paghusga. Habang patuloy ang misa, muling binalikan ni tatay ang tanong sa sarili, paano ba natin nagagampanan ang ating papel bilang halimbawa?
Sino ba ang mas malakas magturo, ang salita o ang gawa? Pagkatapos ng komunyon, tahimik si Lucia. Paglabas ng simbahan, napansin niya ang isang batang lalaki na nakatingin sa kanila. Nilapitan siya nito, Ate Lucia, ang ganda ng damit mo. Sabi ng mama ko, dapat daw paglinggo, malinis at desente. Napangiti si Lucia, kinamot ang ulo, at mahina ang sagot, kasi espesyal si Lord, di ba? Dumating ang kanilang kapitbahay, si Mang Oscar, sabay sabing, nakakatuwa kayong pamilya. Minsan na lang ako makakita ng batang nagbibihis ng maayos para sa simbahan. Madalas, parang pupunta lang sa palengke ang mga tao. Tumingin si Andres kay tatay, at mahina ang tanong, Tay, paano po kung walang nanonood? Kailangan pa rin po ba nating maging halimbawa? Mahinang tumawa si tatay, Andres, ang tunay na kabutihan ay hindi naghahanap ng palakpak. Ginagawa ito dahil tama, hindi dahil may nakatingin. Pero tandaan mo, palaging may natututo, lalo na ang mga bata. Kung ano ang nakikita nila, iyon ang gagayahin. Umuwi ang pamilya, tahimik pa rin. Ngunit pagdating sa bahay, umupo silang lahat sa sala at muling nagbukas ng usapan. Ano ang napansin niyo sa simbahan kanina? Tanong ni tatay. Sumagot si Maria, marami pong nagkukwentuhan, may naglalaro ng cellphone, at may suot na parang hindi bagay sa simbahan. Sabay sabing ni Lucia, Tay, naalala ko po yung babae na pinag-uusapan niyo dati. Hindi niya alam na nagiging sanhi siya ng inggit at tukso. Tumango si tatay, hindi lahat ng maling ginagawa ay sadya. Pero ang hindi natin alam ay hindi palaging walang epekto. Kung hindi tayo mag-iingat, baka tayo mismo ang maging dahilan ng pagkatisod ng iba. Pumasok si Gabriel, Tay, paano po kung hindi naman natin intensyon na makasama? Hinawakan ni tatay ang kamay ng bunso. Mahalaga ang intensyon, anak. Pero mas mahalaga ang resulta. Kung alam mong makakaapekto sa iba, mas mabuting umiwas. Tandaan, hindi lang sariling kaligtasan ang nakataya, pati ng iba. Muling nagtanong si Andres, Tay, may pagkakataon po ba na kayo mismo ang naging dahilan ng gulo o inggit? Napangiti si tatay, sabay sagot, anak. Bata pa ako noon, minsan ay nagpakita ako ng sapatos na bago sa harap ng mga kaibigan ko. Natuwa ako, pero nang makita ko na may nagsimangot at may umiwas ng tingin, napahiya ako. Doon ko naintindihan na ang bawat kilos natin ay may epekto sa iba, masama man o mabuti. Sumingit si Maria, Tay, minsan po ba, sapat na ang pagiging mabait? Umiling si tatay, hindi palaging sapat, anak. Ang kabutihan ay dapat sinasamahan ng kababaang loob at pagkaingat. Ang simbahan ay bahay ng Diyos, bawat kilos, bawat suot, bawat salita ay dapat maging patotoo ng paggalang. Hindi lahat ng maganda ay nararapat. Hindi lahat ng uso ay tama. Tahimik ang lahat, napaisip. Tay, mahina ang tinig ni Lucia, paano kung magkamali kami? Ngumiti si tatay, lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay handang tumanggap ng aral at magbago. Maging mapagpakumbaba at huwag magsawa maging mabuting halimbawa. Lumalim ang gabi at bago matulog, nagtipon-tipon ang pamilya sa altar. Nagdasal sila, humiling ng patnubay na sana'y palagi silang maging mabuting halimbawa, hindi lang sa pananamit, kundi sa kilos, salita, at puso. Sa katahimikan, narinig ni tatay ang bulong ni Gabriel, Tay, gusto ko pong maging katulad mo. Kahit tahimik lang, nagtuturo pa rin. Tinapik ni tatay ang bunso. Hindi mo kailangang sumigaw para magturo, anak. Minsan, ang tahimik na halimbawa ang mas malakas tumimo sa puso. Habang pinapatay na nila ang ilaw, naramdaman ng bawat isa na sila ay bahagi ng isang mas malaki, isang pamilyang nagmamahal, nagtuturo at natututo. Ang simbahan ay nagsisimula sa tahanan. At sa bawat maliit na kilos ng paggalang at kabutihan, naglalakbay ang liwanag mula sa loob ng kanilang bahay papunta sa puso ng bawat tao. Muling sumapit ang isang linggo, at tila ba mas mabigat ang hangin sa tahanan ng pamilya. Sa bawat galaw ni tatay habang naghahanda para sa misa, may napansin ang mga anak na kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Walang nagsasalita habang nag-aayos sila ng kanilang mga damit, ngunit sa kabila ng katahimikan, may nararamdamang tanong na gumagapang sa kanilang dibdib. Pagdating sa simbahan, abala ang paligid. Maraming nagmamadali, may ilan na nag-aapura lang na makaupo, ang iba ay abala pa rin sa pag-aayos ng buhok, may sumisilip sa cellphone, may nagbibiruan habang naglalakad papasok. Sa labas ng simbahan, may batang tumatakbo, tinatawag ng nanay, halika na, magsisimba na tayo, ngunit abala pa rin sa laro. Sa loob, isang grupo ng kabataan ang nagbubulungan, ang ilan ay tila wala lang sa paligid.
Tahimik na pumwesto ang pamilya sa harap. Nang mag-umpisa na ang misa, lumingon si tatay sa mga anak at doon nagsimulang pumatak ang bigat ng kanyang damdamin. Pagka-uwi nila, hindi na napigilan ni tatay ang sarili. Umupo siya sa gitna ng sala, tinawag ang lahat, at sa masinsinang tinig ay nagsimulang magpahayag ng kanyang saloobin. Mga anak, simula niya, mababa ang boses, hindi ko alam kung napansin nyo, pero parang dumarami ang mga bagay na unti-unti nating nakakalimutan. Nakakalungkot isipin na ang mga bagay na dati ay sagrado at kinakatakutan, ngayon ay tila isa na lang sa maraming gawain ng araw-araw. Nagkatinginan ang magkakapatid. Si Lucia ang unang sumagot, Tay, napansin ko rin po. Parang mas marami na po ang hindi nag-aayos tuwing misa, at madalas parang nagmamadali na lang umuwi pagkatapos. Tumango si Andres, parang wala na po yung takot o galang. Kahit ako po, dati natatakot ako malete, pero ngayon, parang sanay na lang ang lahat. Napabuntong hininga si tatay. Iyan ang aking kinakatakutan, mga anak. Ang pagkawala ng takot, hindi takot na parang natatakot kang maparusahan, kundi takot bilang paggalang, bilang pagkamangha sa harap ng Diyos. Noon, kapag sinabi mong simbahan, tumitigil ang lahat ng laro, nag-aayos, nagpapahid ng pawis, naglalakad ng dahan-dahan. Ngayon, parang wala na lang. Ano ang nangyari sa ating mga puso? Nagsimulang magkwento si tatay ng mga alaala. Noong panahon ng lola ninyo, may isa siyang kwento, isang batang babae na tinuruan niyang lumuhod at manalangin bago pumasok ng simbahan. Sabi ng lola mo, dito, anak, narito si Jesus. Hindi ito basta kwarto, hindi ito simpleng bahay. Ito ay tahanan ng Diyos. Lagi raw silang nakaputing damit, walang putol ang buhok, at bago pumasok, naglalakad ng dahan-dahan. Wala kang maririnig kundi dasal at awit ng mga anghel. Natahimik ang lahat. May biglang lamig na dumaan sa sala. Ngayon, kahit may misa, may nag-uusap pa rin sa gilid. May nag-check ng Facebook, may umaalis bago matapos ang pag-awit, may nagpapalakas ng tawanan sa labas ng simbahan. Saan na napunta ang paggalang, ang pagkamangha, ang takot sa Diyos? Nagtaas ng kamay si Maria, Tay, siguro po kasi masyadong naging komportable ang lahat. Parang ang simbahan ay naging isa na lang sa mga lugar na madalas puntahan, hindi na kakaiba, hindi na sagrado. Nagpatuloy si tatay, tama ka, anak. Pero hindi ba kayo nagtataka? Kung alam natin na ang Diyos ang ating kaharap, paano natin nagagawang gawing ordinaryo ang kanyang presensya? Kung sinabi kong bukas, darating ang isang anghel dito sa bahay, paano kayo maghahanda? Kung sinabi kong ang mahal na Birheng Maria mismo ang tatabi sa inyo sa misa, anong damit ang isusuot nyo? Ano ang sasabihin nyo? Upo ba kayo na parang wala lang, magte-text ba kayo, o magpapatawa habang nagdadasal? Napayuko si Lucia. Tay, hindi po. Sigurado po akong maghahanda ako ng pinakamaayos kong damit at siguro po maglalagay pa ako ng belo. Hindi po ako maglalaro ng cellphone, hindi ako magbibiruan. Sabay-sabay na napaisip ang magkakapatid. Tumahimik ang sala, bawat isa ay tinitingnan ang sarili, parang may bumabagabag sa konsensya. Ganyan din ako noon, patuloy ni tatay, kapag may espesyal na bisita, kahit hindi kilala, nag-aayos na agad ang buong pamilya. Lahat ay may kani-kanyang tungkulin at walang makikitang nagkukulang sa paggalang. Pero kapag si Kristo na ang naroroon, siya na pinakadakilang bisita, parang naging kaswal na lang ang lahat. Biglang sumingit si Andres, Tay, minsan kasi parang hindi na uso yung sobrang paggalang. Baka po pagtawanan ka pa ng iba. Umiti si tatay, ngunit kita ang lungkot. Anak, ang kabanalan ay hindi uso. Ito ay pagsunod kahit walang pumapansin, kahit walang pumupuri. Kung susundin natin ang mundo, madadala tayo ng agos ng kababawan. Pero kung alam natin kung sino ang kaharap natin, hindi natin isipin ang sasabihin ng tao. Nagsimulang magtanong si tatay, tila ba gusto niyang magising ang damdamin ng mga anak. Subukan niyo nga, sagutin niyo ako, kapag naghahanda kayo para sa isang birthday ng kaibigan, gaano kayo katagal magbihis? Ilang minuto, ilang oras. Pero tuwing linggo, ilang minuto lang ang inilaan niyo para sa paghahanda para sa misa. Natigilan si Lucia, nagkibit balikat. Tay, minsan po, 5 minuto lang. Ngumiti si tatay, hindi ba nakakahiya? Para sa tao, handa tayo ng matagal, pero para sa Diyos, nagmamadali lang tayo. Sumingit si Gabriel, Tay, bakit po kaya hindi na masyado natatakot ang mga tao sa simbahan? Muling napabuntong hininga si tatay. Nawala ang pagkamangha, anak. Kasi nakalimutan natin kung sino ang naroroon.
hindi natin nakikita ng mata pero naroon siya, buhay, totoo, at banal. Kung makikita mo lang ang nangyayari sa espiritual na mata, baka lumuhod ka, baka iyakan mo pa, baka matakot kang magdamit ng hindi nararapat. Nagpatuloy siya, mas mahina ngunit mariin, kung mismong anghel ang makakita ng ilang ginagawa natin sa simbahan, baka mapahiya sila para sa atin. Kung mismong birhen ang nandoon sa tabi mo, maglalakas loob ka bang mag-chewing gum, mag-shorts, o mag-tank top? Tahimik. May bumigat na katahimikan. Nagsimulang magtanong si tatay ng sunod-sunod. Nakikita mo ba kung gaano kaimportante ang misa? Kung alam mong ang Diyos mismo ang nasa altar, maglalakad ka ba na parang pupunta sa palengke? Magtatawanan ka ba habang nakaharap sa Kanya? Kung alam mong ang banal na sakramento ay hawak-hawak ng pari, magpapapicture ka ba habang siya'y nag-aalay? Bawat tanong, parang martilyo sa konsensya ng mga bata. Si Maria ay napaluha, si Andres ay napatingin sa sahig. Si Lucia, mahigpit na yakap ang sarili. Si Gabriel, tahimik, parang may iniisip na malalim. Nagpatuloy si tatay, ang nakalulungkot, hindi lang bata ang nakakalimot. Pati matatanda, pati mga magulang. May mga pagkakataon, may dumarating na may tsinelas at sando, may sumasagot sa cellphone habang misa, may humahalik ng imahe pero pagkatapos, magtatawanan sa labas. Hindi ba tayo nahiya? Hindi ba natin naaalala na si Kristo mismo ang kaharap natin? Nagbuntong hininga siya, minsan, naiisip ko, paano kung isang araw, biglang nagpakita ang Diyos sa gitna ng simbahan? Paano kung mismong birhen ang lumapit sa atin habang nagdadasal? Handa ba tayo o matatakot tayo dahil alam nating naging pabaya tayo sa pagdalang? May sandali ng katahimikan. Hanggang sa bumulong si Lucia, tay, gusto ko pong bumawi. Gusto ko pong matutong maghanda, hindi lang sa damit kundi sa puso. Umiti si tatay, tinapik ang balikat ng anak. Iyan ang unang hakbang, anak. Ang pagkilala na may dapat baguhin ay simula ng tunay na kabanalan. Humigpit ang yakap ng pamilya. Sa gabing iyon, nagdasal sila ng taimtim. Isa-isang inalay ng mga anak ang kanilang mga sariling pagkukulang sa Diyos, ang mga pagkakataong hindi sila nagbigay galang, ang mga oras na mas inuna ang sarili kaysa ang kabanalan ng misa. Pagkatapos ng panalangin, tinanong ni tatay, sa susunod na linggo, paano kayo maghahanda kung alam ninyong ang Diyos mismo ang makakasama ninyo sa simbahan? Ano ang ipapakita ninyo, hindi lang sa damit kundi sa isip, sa kilos, at sa puso? Isa-isang nagbigay ng sagot ang mga bata, si Lucia, magsusuot po ako ng pinakamaganda at pinakadesente kong damit. Si Andres, hindi po ako magmamadali, mag-aayos po ako ng sarili. Si Maria, hindi po ako magdadala ng cellphone, magfo-focus po ako sa dasal. Si Gabriel, tatahimik po ako at magpapakita ng galang. Muling napangiti si tatay. Kung ganoon ang puso nyo, tiyak matutuwa ang Diyos. At ang reverensya, kahit kaunti lang ang may ganon, mabilis magpalaganap. Simulan nyo sa sarili nyo, mahahawa ang iba. Habang pumipikit ang pamilya sa katahimikan, naramdaman nilang muli ang pagkabighani at galang na minsang nawala. At sa pagbabalik ng paggalang na iyon, alam nilang may bagong umaga na darating, umagang puno ng kabanalan at pag-asang muling mamumunga ang tunay na reverensya sa puso ng bawat tao. Tahimik ang gabi. Sa maliit nilang sala, nakaupo ang buong pamilya, iniikutan ng mahina at malamlam na liwanag ng lampara. Napuno ng mahihinang buntong hininga ang paligid habang ang bawat isa ay napapaisip pa rin sa mga tanong ni tatay noong araw. Si Lucia, nagkukusot ng laylayan ng palda, si Andres, tahimik na tumitingin sa kanyang mga kamay, si Maria, abala sa paghagod sa buhok ng bunso nilang si Gabriel, na wari malalim na nagmumuni-muni. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita si tatay, mahina ngunit buo ang tinig. Alam ninyo, mga anak, bawat araw ay punang pagpipili. At bawat pagpili, gaano man kaliit, ay may dalang bunga na maaaring hindi natin agad makita, pero unti-unti nitong binabago ang ating pagkatao. Napatingin si Lucia, tay, ganun po ba talaga kalaki ang epekto ng mga pinipili natin? Kahit po yung mga simpleng bagay lang. Tumango si tatay, anak. Parang patak ng ulan sa tubig, maliit sa una, pero lumalawak ang alon. Ganoon din ang pananamit tuwing misa. Maaaring isipin ng iba na maliit na bagay lamang, pero sa totoo lang, sa paulit-ulit mong pagpili ng galang, pag-ingat, at kababaang loob, ikaw ay unti-unting nahuhubog. Sa bawat suot mo na nagpapakita ng respeto, natuturuan mo ang sarili at ang mga taong nakakakita sa iyo kung paano magpahalaga sa banal.
Nagpatuloy si tatay, noong bata pa ako, may kapitbahay kami na kahit kailan ay hindi lumalabas ng bahay nang hindi maayos ang bihis. Kahit magtapon lang ng basura, nagsusuot pa ng sandalyas at nagsusuklay ng buhok. Hindi siya mayaman. Sabi ng ilan, maarte, pero tinuruan niya ang mga anak niya na mahalaga ang disiplina at galang, hindi lang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Ngayon, lahat ng anak niya ay kilala sa bayan bilang marespeto, mapagkakatiwalaan, at may takot sa Diyos. Nagbuntong hininga si Andres, Tay, hindi po ba minsan nakakainis, kasi parang paulit-ulit lang ang mga tuntunin. Gising ng maaga, mag-ayos ng damit, bawal ito, bawal iyon. Minsan parang gusto ko na lang sundin ang gusto ko. Ngumiti si tatay, natural yan, anak. Pero ang disiplina ay hindi parusa, ito ay gabay. Sa simula, parang nakakulong ka, pero habang tumatagal, makikita mo na ito pala ang nagpoprotekta at nagpapalakas sa'yo. Kapag natutunan mong tanggapin ang mabuting aral sa maliliit na bagay, mas madali mong malalagpasan ang malalaking pagsubok sa buhay. Halimbawa, dugtong ni tatay, kapag natutunan mong magbihis ng maayos para sa Diyos, mas madali mong matutunang magpakita ng respeto sa magulang, sa guro, sa kapwa. Kapag naging habit mo ang maghanda para sa banal, natural mong magagawang maghanda rin para sa mahahalagang pangyayari sa buhay, maging trabaho man, pamilya, o pananampalataya. Tumingin si Maria sa ama, Tay, paano po kung lumaki kaming hindi ganito? Marami po akong kakilala na walang pakialam, pero parang masaya sila. Saglit na natahimik si tatay, hinawakan ang kamay ng anak. Maaaring masaya sila sa simula, pero hindi tumatagal ang ganong kasiyahan. Ang totoong kagalakan ay galing sa kaayusan at paggalang, sa pagkakaalam mong wala kang tinatapakang tao o banal na bagay. Sa huli, makikita mo na ang mga maliit na pagpapabaya ay humahantong sa malaking kalungkutan at pagkaligaw. Bumaling si tatay kay Gabriel, halimbawa, Gabriel, tuwing naglalaro ka, may mga panuntunan, hindi ba? Kapag hindi sinunod, nagkakagulo ang laro. Tumango si Gabriel, opo, tay. Minsan, kapag may nandadaya, hindi na masaya. Ganyan din sa buhay, anak. Ang mga panuntunan ay hindi para magpahirap, kundi para maging maayos, payapa, at makabuluhan ang bawat ginagawa natin. Ang pananamit sa misa ay isa lang sa maraming maliit na pagpipili araw-araw. Pero kapag naging ugali mo ang gumalang sa banal, sa sarili, at sa kapwa, ikaw ay magiging mabuting tao, kahit wala nang nagbabantay. Nagpatuloy si tatay, ang mga magulang ang unang tagapagturo. Kapag nakita ng bata na si nanay at tatay ay naghahanda tuwing misa, hindi nagmamadali, nagpapakita ng galang, nahahawa ang mga anak. Kapag ang magulang ay nagpapabaya, mabilis ding gumaya ang bata. Kaya malaking responsibilidad ang pagiging magulang. Naalala ni Lucia ang isang tagpo. Tay, dati po, may misa na magkaklase kami ni Andres. Yung iba pong magulang, pinabayaan lang ang mga anak na maglaro sa labas ng simbahan. Maya-maya po, nang matapos ang misa, ang daming bata ang hindi alam na tapos na pala. Napabuntong hininga si tatay. Iyan ang malungkot, anak. Kapag hindi ipinakita ng magulang ang kahalagahan ng misa, natural na hindi rin papahalagahan ng bata. Bawat maliit na kilos, bawat pahiwatig, nakikita at ginagaya ng bata. Hindi sapat ang magsalita lang, dapat ay isinasabuhay din. Nagpatuloy ang kwento ni tatay, may kaibigan akong pari na madalas magsabi, ang unang simbahan ay ang tahanan. Ang unang pari ay si tatay, at ang unang madre ay si nanay. Ibig sabihin, dito mismo nagsisimula ang kabanalan, sa araw-araw na buhay, sa maliliit na desisyon, gaya ng pananamit, pagdarasal bago kumain, paggalang sa matanda, at pag-iwas sa kasinungalingan. Napaisip si Andres, Tay, paano po kung nagkamali tayo, pero gusto nating bumawi? Tinapik ni tatay ang balikat niya. Ang mahalaga ay bukas ang puso na magbago. Walang perpektong pamilya, walang perpektong bata. Ang mahalaga ay may kababaang loob na tumanggap ng aral, humingi ng tawad, at magsimulang muli. Kapag natutunan mong magpakumbaba, mas madali kang matututo at gagaan ang iyong puso. Nagbigay ng isang halimbawa si tatay, may batang babae, tuwing linggo ay walang pakialam sa suot. Laging tinutukso ng mga kaibigan na napakakaswal niya. Isang araw, nilapitan siya ng lola niya at pinayuhan, anak, kapag mahalaga ang pupuntahan mo, naghahanda ka, di ba? Hindi ba't si Kristo ang pinakamahalagang bisita mo? Simula noon, kahit hindi magara ang damit, siniguro niyang ito ay malinis at maayos tuwing misa. Hindi nagtagal, siya ang naging leader ng kanilang youth group at naging inspirasyon sa iba na maghanda ng buong puso para kay Kristo.
Sumingit si Maria, Tay, paano po kung mahirap ang buhay? Paano kung wala talagang sapat na damit? Lumapit si tatay, niyakap si Maria. Anak, ang Diyos ay hindi tumitingin sa presyo ng damit kundi sa kabutihan ng puso. Kung simpleng damit lang ang kaya, walang masama. Ang mahalaga, malinis, maayos at nagpapakita ng galang. Sa katunayan, minsan, mas mabigat pa ang patotoo ng isang batang simple ang suot, ngunit may malinis na intensyon, kaysa sa nakasuot ng magara, ngunit walang respeto. Tahimik na napayuko si Gabriel, Tay, gusto ko pong maging katulad ninyo. Yung kahit maliit na bagay, iniisip niyo kung makakabuti o makakasama. Ngumiti si tatay, anak, lahat tayo natututo araw-araw. Hindi ako perpekto. Pero tuwing may pagkakataon, piliin mo ang tama, piliin mo ang galang. Kung hindi sigurado, tanungin ang sarili, makakatulong ba ito sa akin at sa iba na mapalapit sa Diyos? Kung gawin mo. Kung hindi, umiwas ka. Sa gabing iyon, nagtipon ang pamilya sa altar. Bawat isa ay nagbigay ng panalangin, si Lucia, para sa lakas na gumawa ng tama kahit maliit, si Andres, para sa tapang na magsimula kahit mahirap, si Maria, para sa kababaang loob, at si Gabriel, para sa malasakit sa kapwa. Pagkatapos ng panalangin, bumulong si tatay, bukas, bago maghanda para sa misa, isipin natin, anong klaseng halimbawa ang gusto nating ipamana. Sa bawat pagpili, hinuhubog natin ang mundo ng mga susunod na henerasyon. Tahimik na nagyakapan ang pamilya. Sa bawat simple at maliit na pagpili, ramdam nilang unti-unting nagiging mas maliwanag ang landas hindi lang para sa kanila, kundi para sa lahat ng tumitingin at sumusunod sa kanilang mga yapak. Muling sumapit ang isang gabi ng Sabado. Habang ang karamihan sa kanilang baryo ay abala sa paghahanda para sa araw ng pamamahinga, magaan ngunit seryoso ang hangin sa bahay ni tatay. Sa simpleng hapag, sabay-sabay silang kumain ng lugaw at pritong isda, payak ngunit ramdam ang pagkakaisa. Nang matapos ang kainan, pinatayo ni tatay ang lahat sa sala. Tahimik na tila maririnig ang pagbagsak ng bawat butil ng ulan sa bubong. Tumayo si tatay sa gitna, at sa mababang tinig na puno ng pag-asa, nagsimula siyang magsalita. Mga anak, matagal ko nang gustong sabihin ito ng buong buo. Alam kong marami na tayong napag-usapan, maraming paalala, at maraming beses na akong nagkulang. Pero ngayong gabi, hihilingin ko sa inyo na pakinggan nyo ang panawagan ko, hindi lamang para sumunod, kundi para talagang magbago. Nagkatitigan ang magkakapatid, pare-parehong ramdam ang bigat ng mga susunod na salita. Lumapit si tatay kay Lucia at hinawakan siya sa balikat. Lucia, ikaw ang panganay. Madalas, ginagaya ka ng mga kapatid mo. Kaya bawat desisyon mo, kahit maliliit, may epekto sa kanila. Kung pipiliin mong maging tapat at magalang, sila mismo ang magiging saksi ng pagbabagong iyon. Napayuko si Lucia, nakaramdam ng kabigatan ngunit nagliliyab ang puso. Tay, gusto ko pong maging mabuting halimbawa, kahit mahirap. Lumapit si tatay kay Andres, Andres, ikaw ang panganay na lalaki. Malakas ang impluensya mo hindi lang sa bahay, kundi sa labas, sa mga kaibigan mo. Madali ang sabayan ng uso, pero mas mahirap ang tumayo para sa tama. Kapag ikaw ang nagpakita ng paggalang, dadalhin mo ang lakas mo hindi lang sa bahay, kundi pati sa mga batang tinitingala ka. Tumango si Andres, mahigpit ang tingin sa ama. Tay, susubukan ko po. Kahit puminsan natatakot akong pagtawanan. Sunod na nilapitan ni tatay si Maria, Maria, bata ka pa pero ang dami mo nang naintindihan. Ikaw ang nagpapalambot sa loob ng bahay. Sa iyong kabaitan, nahahawa ang iba. Kapag ikaw ay naging matatag sa tamang gawain, ikaw ang magiging apoy na magpapainit sa malamig na puso ng marami. Ngumiti si Maria, Tay, hindi po ako perpekto, pero sisikapin ko pong magbago at magsimulang muli. Sa huli, niyakap ni tatay si Gabriel, bunso, ikaw ang pinakamaliit, pero minsan ikaw ang pinakamalalim magtanong. Sa'yo ako natututo ng kababaang loob. Kapag natutunan mong pumili ng tama kahit walang nanonood, ikaw ang magdadala ng liwanag sa mga susunod pa. Tahimik, nagkatitigan ang buong pamilya. Pinaupo sila ni tatay at tumingin sa kanilang lahat, hindi ako nagmamalinis. Lahat tayo may kahinaan at pagkukulang. Ngunit ngayon, hinihiling ko na sana, lahat tayo ay magpasyang magbago. Huwag nating itapon ang mga narinig at natutunan natin, isa-isang isa buhay, sa bahay, sa simbahan, sa lahat ng lugar. Nagpatuloy si tatay, alam nyo, may kaibigan ako dati, si Mang Ben kilala siya bilang malakas uminom, palamura, at hindi marunong rumespeto.
Isang araw, namatay ang asawa niya at doon siya bumagsak. Wala nang nagmalasakit, naiwang mag-isa. Hanggang isang linggo, nilapitan siya ng kanyang anak na babae. "Itay, magsimba po tayo." Hindi agad pumayag pero pinilit siya. Sa simbahan, hindi siya makatingin ng diretsyo sa altar. Narinig niya ang sermon ng pari tungkol sa paggalang at pagbabalik loob. Pag-uwi nila, napansin ng anak na mas tahimik si Mang Ben sa mga sumunod na linggo. Siya na ang naghahanda ng maayos na damit, nag-aanyaya pa ng mga apo, at sa bawat hakbang ay naramdaman niyang may pagbabago sa kanyang loob. Hindi naging madali pero bawat linggo, unti-unting lumalambot ang puso niya. Ngayon, siya na ang nangunguna sa dasal ng barangay, at ang mga dating kaibigan na dating tumatawa sa kanya, ngayon ay sumasabay na rin magsimba. Tahimik na sumilay ang ngiti sa mukha ni Lucia. "Tay, pwede po pala talagang magbago ang tao, kahit gaano nakatagal siya sa mali." Tumango si tatay, "Anak. Walang huli para sa pagbabalik loob. Ang mahalaga, may puso kang handang humingi ng tawad at magsimulang muli." Nagbigay pa siya ng isang kwento. May isang dalagang kilala bilang palaban, mahilig sumagot, at laging may kaangasan sa pananamit. Isang araw, tinanong siya ng matandang madre, "Anak, kung haharap ka kay Kristo, anong ipapakita mo, ang pormang makabago o ang pusong mapagpakumbaba?" Hindi siya sumagot noon, pero nang gabi ring iyon, umiiyak siyang nagdasal, humingi ng lakas na magbago. Mula noon, dahan-dahan niyang pinalitan ang mga pananamit, iniiwasan na ang maingay at pabibo. Ang kanyang mga kaibigan, nauna siyang pinagtawanan, pero hindi nagtagal, sumabay din siya ngayon ang tinatawag ng simbahan kapag may pangangailangan sa mga kabataan. Mula sa isang rebeldeng bata, naging leader ng kabutihan. Nagising ang diwa ng mga anak. Si Andres, na dati ay nahihiyang magsuot ng polo tuwing linggo, ngayon ay kusang nag-ayos. Si Lucia, dati ay nag-aalalang mapansin sa klase, ngayon nagdadala ng mga kaibigan sa simbahan, nagtuturo ng dasal at tamang asal. Si Maria, mas mahaba na ang pasensya sa mga nakakabatang kapatid. Si Gabriel, hindi na mahiyain sa pagdarasal at pagsagot sa misa. Lumapit si tatay sa altar ng bahay, naglagay ng maliit na kandila, at nagsalita, "Mga anak, ang tunay na pagbabagong buhay ay hindi lang ginagawa minsan, araw-araw itong pinipili. Sa bawat maliit na kilos, sa bawat pananamit, sa bawat salita at desisyon, tanungin niyo ang sarili, nakakatulong ba ito para mas mapalapit ako at ang iba kay Kristo? Kung gawin mo. Kung hindi, huwag kang matakot magbago ng landas." Tahimik na yumuko si Lucia, bumulong, "Tay, paano po kung minsan mahina kami at bumabalik sa dating gawi?" Ngumiti si tatay, "Anak, walang masama sa pagkadapa. Ang masama ay kung hindi ka babangon." Hindi hinahanap ng Diyos ang perpekto, kundi ang pusong laging handang bumalik at magpakumbaba. Sa bawat pagkakamali, mas lumalalim ang pag-unawa mo, at mas lumalakas ka para hindi na maulit. Nagpatuloy ang usapan, palalim ng palalim. Bawat isa ay nagbahagi ng sariling kahinaan, ng mga pagkakataong naging pabaya o nagpadala sa uso, ng mga sandaling nagkulang ng galang o nag-ambag sa kababawan. Ngunit kasabay ng pag-amin ay ang paglakas ng loob na magsimula ulit. Bago matulog, niyakap ni tatay ang lahat. "Huwag ninyong gawing palusot ang pagod, kahirapan, o takot. Laging may paraan para magbago, basta't may kababaang loob at determinasyong magsimulang muli. Sa pamilya natin magsimula ang pagbabago. Sa bawat halimbawa natin, dahan-dahan nating huhubugin ang mundo." Habang pinapatay ang ilaw ng sala, nagdasal ang bawat isa, "Panginoon, bigyan mo kami ng pusong handang tumanggap ng aral, pusong mapagpakumbaba, at pusong tapat na magsimula ulit, araw-araw, para sa iyo." Tahimik, ngunit damang-dama ang pag-asa. Sa gabing iyon, ramdam ng bawat miyembro ng pamilya na bagamat mahirap, kayang-kaya nilang magbago, at ang bawat maliit na hakbang ay mahalaga, basta ito'y inuukit para sa Diyos at para sa kapwa. Maagang nagising ang buong pamilya sa linggong iyon, tila may ibang sigla at katahimikan sa bawat galaw. Dumaan na sila sa maraming usapan, maraming pag-amin at pag-iyak, ngunit ngayon, may kakaibang liwanag na bumabalot sa kanilang bahay. Sa labas, tanaw ang liwanag ng araw na dahan-dahang pumapasok sa kanilang munting bintana, parang paanyaya ng Diyos na, "Halika, sumama ka sa akin." Habang ang iba ay nag-aalmusal, si tatay ay abala sa pag-aayos ng maliit na altar sa sulok ng sala. Kinuha niya ang Biblia, ang rosaryo, at inilatag ang mga lumang kandila na may bakas ng maraming panalangin. Tinawag niya ang mga anak, at nang nagsipwesto ang lahat, nagsalita siya ng may lambing, "Mga anak, ngayong umaga,
nais ko sanang pagsaluhan natin ang ilang huling paalala bago tayo pumasok sa bahay ng Diyos. Nagkatinginan ang magkakapatid, damang-dama na may mahalagang mangyayari. Tay, wika ni Lucia, bakit po parang espesyal ang araw na ito? Ngumiti si tatay, anak, bawat misa ay espesyal, kasi bawat misa ay pagharap natin mismo sa Diyos. Ngunit madalas, nakakalimutan natin kung gaano ito kahalaga. Ngayon, gusto ko sanang isabuhay natin ang lahat ng natutunan natin nitong mga nakaraang linggo. Gusto kong maging totoo sa puso nyo ang lahat ng ito, hindi lang ngayong linggo, kundi sa bawat araw ng buhay nyo. Nagtuloy-tuloy ang kwento ni tatay, tinig na banayad, ngunit puno ng diwang umaabot sa kailaliman ng kaluluwa. Alam ninyo, minsan, ang paghahanda para sa misa ay nagiging parang obligasyon na lang. Parang isang listahan na kailangang tapusin. Maligo, magbihis, kumain, pumasok, umupo, at umuwi. Ngunit anak, ang misa ay hindi ordinaryong lakad. Ito ang pinaka-espesyal na sandali ng linggo. Sa bawat misa, tayo ay inaanyayahan sa hapag ng hari ng mga hari, hindi lang bilang bisita, kundi bilang mahalagang anak. Paano ka maghahanda kung mismong Diyos ang kakaharapin mo? Tahimik ang mga anak, nag-isip. Si Andres ang unang sumagot, Tay, siguro po dapat mas maaga tayong gumising, maghanda hindi lang ng damit kundi ng puso. Tumango si tatay, tama, anak. Kaya ngayong araw, simulan natin sa panalangin. Bago tayo magbihis, lumapit tayo sa altar, magdasal tayo ng taimtim. Hilingin natin kay Lord na linisin ang puso natin, tanggalin ang galit, inggit, yabang, at palitan ng pagmamahal, pagpapatawad, at pagpapakumbaba. Sabay-sabay silang lumuhod sa altar. Bawat isa ay nagdasal ng tahimik, bawat bulong ay iniaalay sa Diyos. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya. Tanggalin mo ang aming pagkamakasarili, palitan ng paggalang at pag-ibig. Pagkatapos ng panalangin, tumayo si Lucia at mahigpit na niyakap ang kanyang mga kapatid. Pasensya na po kung minsan, nagiging pabaya ako o maingay, bulong niya. Si Andres, mahina ang tinig, patawad po kung may mga panahon na naging tamad ako o sumunod lang sa uso. Isa-isa, nagpalitan ng paghingi ng tawad at pagpapatawad. Tahimik, ngunit dama ang bigat at lalim ng pagbabago. Ngayon, anak, sabi ni tatay, oras na para maghanda ng ating mga damit. Pero bago tayo pumili, tanungin natin ang sarili, ang damit ba na ito ay nagpaparangal kay Kristo? Makakatulong ba ito na bigyang galang ang banal na misa? Kung makikita ako ni Jesus, ni Maria, at ng mga anghel, mahihiya ba ako o mapapasigaw ako ng pasasalamat? Naglakad si Lucia papunta sa kanilang aparador. Hinaplos niya ang mga simpleng blusa at palda. Tay, kahit hindi bago, basta po malinis at desente, tama po ba? Ngumiti si tatay, tama, anak. Ang mahalaga, hindi ito nagpapakita ng kayabangan o laman. Hindi uso ang hinahanap natin, kundi ang paggalang. Si Maria, naghanap ng mahaba-habang palda at lumang blouse na nilabhan niya mismo. Si Andres ay kumuha ng polo, isinuksok ang laylayan sa pantalon, at nilinis ng mabuti ang sapatos. Si Gabriel, bagamat maliit pa, nagsuot ng simpleng shirt at slacks na regalo pa ng tiyahin nila noong isang Pasko. Lahat, walang reklamo, walang pagmamataas. Pagkatapos magbihis, nagtipon silang muli sa altar. Muling nagdasal. Panginoon, tanggapin mo ang aming paghahanda. Naway ang aming simpleng damit ay maging sagisag ng aming pagmamahal at galang sa iyo. Habang naglalakad papunta sa simbahan, napansin ni Lucia na marami pa ring kabataan ang parang walang pakialam, may naka-shorts, may tumatakbo, may nagbibiro, may nagsiselfie. Ngunit hindi na ito naging dahilan para siya'y mahiya. Sa halip, mas lalong naging matatag ang kanyang loob na maging halimbawa. Sa loob ng simbahan, naupo silang pamilya sa harapan, tahimik, magalang, at payapa. Nang magsimula ang misa, dama ng bawat isa ang presensya ng Diyos. Ang bawat awit ay may ibang lalim. Ang bawat salita ng pari ay tila tinatanggap ng kanilang puso, hindi lang ng tenga. Sa oras ng katahimikan, sabay-sabay silang yumuko at nanalangin, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makaharap ka. Turuan mo po kaming maghanda at magbigay galang, hindi lang ngayon kundi sa araw-araw. Habang abala ang iba sa paligid, napansin ng pari ang pamilya ni tatay. Pagkatapos ng misa, nilapitan sila ng pari at ng ilang matatanda. Napakaganda niyong tingnan, mga anak. Nakakahawa ang inyong katahimikan at galang. Naway maging halimbawa kayo ng lahat ng kabataan. Isang matandang lalaki, si Mang Oscar, ang lumapit kay Andres.
Nak, dati ang mga apo ko, nahihiyang magsuot ng polo. Pero nang makita nila kayo, unti-unti na ring nagbago. Salamat at nagsimula kayo ng pagbabago. Maging ang mga kaibigan ni Lucia ay nilapitan siya. Ate, ang ganda ng suot mo. Hindi magara, pero parang ang gaan tingnan. Pwede bang sumama sa inyo sa susunod? Ngumiti si Lucia, syempre, basta sabay tayong maghanda para kay Lord. Sa pag-uwi ng pamilya, tahimik na naglakad ang bawat isa, ngunit sa kanilang mga puso, parang may liwanag na nagsisimulang magmingming. Pagdating sa bahay, sabay-sabay silang nagtipon muli sa altar. Tay, tanong ni Gabriel, tuwing linggo po ba natin ito gagawin? Ngumiti si tatay, mahina ngunit buo ang tinig, hindi lang tuwing linggo, anak. Sa bawat araw, sa bawat pagpili, magsimula tayong maghanda ng puso, para kay Kristo, para sa kapwa, para sa ating sarili. Ang bawat araw ay paanyaya sa kabanalan. Tumango ang lahat, at sabay-sabay silang nagdasal, Panginoon, gawing banal ang bawat araw namin. Gawin mo kaming liwanag para sa iba. Turuan mo kaming maging magalang, mapagpakumbaba, at tapat. Lumipas ang mga buwan, unti-unting napansin ng komunidad ang pagbabago. Ang mga kabataan, dahan-dahang gumaya, hindi na uso ang makikintab na damit o sapatos na malalaki ang tatak. Mas pinili na ang disente, malinis, at simple. Sa bawat misa, dumarami ang mga batang tahimik, magalang, at taimtim. Ang ilan, dati ay tawang-tawa lang sa likod, ngayon ay nagsimulang umawit at manalangin. Ang pamilya ni tatay ang naging tahimik na liwanag ng kanilang baryo. Hindi sila nagmalaki, hindi sila nagmalinis. Sa halip, sa bawat maliit na halimbawa, sa pananamit, kilos, at panalangin, nagkaroon ng bagong henerasyon ng mga batang may galang at pagkamangha sa harap ng Diyos. Isang araw, may batang lumapit kay Gabriel. Gab, paano mo nagagawang tahimik sa simbahan? Napangiti si Gabriel, basta isipin mo lang na si Jesus mismo ang kaharap mo. Gusto mo ba na makita kanya na hindi ka handa? Sabay silang nagtawanan, ngunit dama sa tinig ang paggalang. Ang simpleng aral na sinimulan ng kanilang ama ay unti-unting lumalago, nagiging punla ng bagong kabanalan hindi lang sa kanilang pamilya, kundi sa buong komunidad. Habang sumasapit ang isa pang linggo, at muli silang naglalakad patungo sa simbahan, sabay-sabay silang huminga ng malalim, tahimik ngunit puno ng pasasalamat. Alam nila na ang bawat pagharap sa banal ay hindi lamang obligasyon, ito ay isang paanyaya sa pagmamahal at pagbabago. At sa bawat misa, bawat dasal, bawat simpleng pagpili ng damit, nagsimula silang mamuhay na parang araw-araw ay isang paglalakbay papunta sa trono ng Diyos, punang galang, kababaang loob, at pagmamahal. Sa wakas, natutunan ng bawat isa na ang paghahanda para sa banal ay hindi lamang gawaing linggo, ito ay buhay na sinusunog araw-araw, liwanag na ipinapasa, halimbawa na nagsisimula sa tahanan, at pagmamahal na walang hangganan. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.